Mog and Gogi just dropped their newest menu. I've been here na before sa first vlog ko and now I'm coming back for round 2. So today, I'll be sharing my honest thoughts and new favorites with you. Hi everyone, it's me again, Kit Gomez, and today we're back at Mog and Gogi for another round of Korean barbecue goodness. Kaya kung akala nyo tapos na tayo, hindi pa. Kasi they just launched a new and improved menu na mas bongga, mas flavorful, at mas sulit pa. I'm super excited to try everything, so make sure to watch till the end kasi I'll be sharing my honest favorites and reactions. So while waiting for our order to be prepared by their staff, I want you guys to know na super attentive na mga staff dito, sobrang accommodating and mabilis mag-assist. They really make sure na comfortable ka while dining, kaya naman feel na feel mo yung VIP treatment nila. And ayan guys, habang inaayos pa yung main orders natin, nagsisimula na silang i-prepare yung mga side dishes namin. And the one thing I really find cute is yung steamed egg nila na nakaserve sa metal cupcake cups. Nung una akala ko legit cupcake siya or dessert, pero no, itlog lang pala, pero in the best way. Ang lambot, ang floppy, and perfect siyang tikman habang mainit-init pa. So eto na yung mga side dishes nila, di ba ang dami? Super generous and super perfect pang partner sa meat. And kung mapapansin nyo sa first vlog ko, before, medyo manipis pa yung mga servings nila sa karne. But now, eto na yung bagong meats nila. In-improve na at mas pinakapal pa. So first, we have vegetable beef rolls. Basically, assorted vegetables siya like carrots and greens na binalat ng thin slices of beef. Tapos, nilagyan pa ng sauce on top. Ang cute niyang tignan honestly, and ang ganda rin ng pagka-present niya, parang ang sosyal. Nung una ko siyang nakita, akala ko sobrang heavy sa lasa kasi may beef, pero surprisingly, ang light lang niya. Alam niyo naman, as a vegetarian person, nakailang kain na talaga ako nito. Hindi ko na mabilang, kasi literal na hindi siya nakakaumay kahit ilang beses mo pang balikan. Lalo na pag sinawsaw mo sa sauce, grabe, ibang level talaga. And here are the other meats and their enoki mushroom beef roll, and grabe, sobrang tempting lahat. And ito na rin yung bago nilang meat, which is yung pork ball job nila. Mas makapal na siya ngayon compare nung sa first visit ko, kasi lahat ng meats nila medyo manipis pa nun. Kaya naman, this is definitely an upgrade talaga. Ang masasabi ko lang sa pork ball job nila is sobrang tender and juicy talaga. Yung meat, talagang malasa and hindi siya dry, kaya sobrang satisfying every bite. Tapos yung texture sa labas is may konting crisp pero hindi matigas. And when you dip it in their sauce, grabe, sobrang swak. Yung sauce kasi nila, medyo sweet siya pero may slight savory kick na perfect balance. Hindi overpowering, kaya talagang napapa-enhance palalo yung flavor ng pork. Mas makapal pa siya ngayon, and it really feels like an upgrade compared to the first time I visited. Mas hearty, mas flavorful, at talagang worth it. Kaya kung nagki-crave ka ng ganto or kung mahilig ka sa mga gantong meats, you definitely need to try this. They also have seafood like shrimp, cheese scallops, and garlic scallops. Super flavorful talaga lahat ng to, and these are one of our favorites talaga. And next, sa tempura naman nila, they have 4 kinds: the ebi, kani, fish, and vegetables. Pwede mong piliin kung flavored or original, depende sa trip and gusto mo. Kung mapapansin nyo sa una kong vlog, natikman ko na to before, pero ngayon, mas sumara pa talaga siya sa panlasa ko. Bago rin yung ibang flavors dito sa menu nila, kaya if you're into tempura, this is definitely worth checking out. And additional lang po, perfect siyang i-partner sa rice or kahit sa noodles nila kasi nakakagana talaga siya. Dito pa lang talaga, busog na ako, pero ilalaban ko pa rin to para sa inyo. And next up, yung tongkatsu nila. First time ko lang siyang natikman dito, pero nung natikman ko na, napakasarap niya. Ang kapal ng pork cut, tapos sobrang crunchy ng breading sa labas, pero hindi siya makunat ha, juicy and tender pa rin sa loob. Meron din siyang green slices na nilagyan lang ng mayo on top. Tapos yung sauce nila, may tamis, konting alat, at slight na asim yung lasa. Sobrang lakas makawaw factor talaga, legit. Honestly, hindi talaga siya yung typical na tonkatsu na nakakasawa. Kaya kung ako sa'yo, idagdag mo na to sa order mo. Meron din silang japchae. Isa siyang noodle dish na perfect pang light sa kain. It looks so normal lang, pero masarap siya, I swear. Balance lang yung tamis and alat ng lasa, tapos ang dami pa niyang sahog na gulay. Meron din silang 6 types of soup like kimchi jjigae, cheese ramyeon, at marami pang iba. And honestly, kahit yun lang talaga yung kainin mo, nakakabusog na siya sobra. We also got their gyoza, and I already like the gyoza itself, pero mas gusto ko siya lalo na kapag sinawsaw sa mismong sauce. Doon talaga lumalabas yung full flavor niya. And last but definitely not the least is yung crazy maki nila. Sobrang ganda ng presentation, ate ko. Medyo maanghang lang siya, pero super favorite ko pa rin kasi ang sarap ng blend ng spicy sa mismo pagkain. Yung anghang, sobrang sakto lang, hindi nakaka-off. Actually, hindi talaga ako mailig sa maanghang, kaya ang masasabi ko, kakaiba talaga to. Kaya naman, try them all at i-share
i-share nyo na rin ang experience nyo dito sa comment section. Kita-kits na lang ulit tayo. Bye-bye!